Kamusta mga katunay na Pilipino? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa masalimuot na mundo ng politika. At ngayon pag-uusapan natin ang isang isyong mas mainit pa kaysa sa adobo ng tanghali, sa tanghali, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung akala mo ang teleserye sa gabi ay puno ng drama, teka muna, dahil ang labanang ito sa Senado ay parang pelikulang may aksyon, suspense at konting comedy pa. Pero seryoso mga kaibigan, ang tanong ay, kaya ba yung impeachment na ito na tumawid sa 20th Congress? At bakit nga ba parang may mga nagtutulak na gustong-gusto si VP Sara na mapatalsik? Ngayong araw, aaralin natin ang bawat detalye. Susuriin natin ang mga ebidensya at syempre, magpapakita ako ng konting talino at katatawanan para hindi kayo makatulog. Kaya ihanda ang kape, i-click ang subscribe button at simulan natin itong ilang mga minuto ng paglalakbay sa puso ng politikang Pilipino. Para maintindihan natin ang laro balikan natin ang simula. Noong February 5, 2025, 215 na kongresista ang nag-file ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Apat mga kaibigan, parang sinusubukan magpaputok ng firecracker hanggang sumabog. Ang mga aligasyon misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, betrayal of public trust at brace yourselves, ang sinasabing assassination threats laban kina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at Speaker Martin Romualdez. Pero teka hindi ba't ang mga ganitong akusasyon ay dapat may matibay na ebidensya? Ang sabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, ito raw ay isang well-funded at coordinated political attack para siraan siya bago ang 2028 elections. At dito mga nagsisimula ang tanong, ano ang motibo? Bakit ngayon? At bakit si VP Sara na kilala bilang isang matapang na leader mula Davao? Ang House of Representatives sa pangunguna ng mga tulad ni Representative Lawrence Defensor ay mabilis na nagpadala ng articles of impeachment sa Senado. Pero heto ang plot twist. Ang orihinal na plano na i-present ang articles noong June 2, 2025 ay inilipat sa June 11, ang huling araw ng 19th Congress. Dahil daw nga sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Council or LEDAC. O baka naman nataranta sila dahil si VP Sara ay nasa Netherlands, nagdiwang ng kanyang 47th birthday kasama ang mga supporters sa harap ng International Criminal Court. Ngayon pasukin natin ang puso ng usapin. Kaya ba ng impeachment trial na ito na tumawid sa 20th Congress? Ang sagot ay hindi ganun kasimple mga kaibigan. Si Senator-elect Vicente Tito Soto III, isa sa mga nagsulat ng Senate Impeachment Rules, ay nagbigay ng babala. Sabi niya, may conflicting interpretations sa mga patakaran ng Senado. Ang 19th Congress ay nagtatapos sa June 30, 2025 at ang 20th Congress ay magbubukas sa July 28, kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Ang tanong, kung hindi matapos ang trial bago mag-Hunyo, June 30, tuloy pa ba ito? Si Representative Lawrence Defensor, na parang cheerleader ng impeachment team, ay nagsabi na tuloy ang laban kahit magpalit ng Congress. Inihahalin tulad niya ito sa isang korte na nagpapatuloy ng kaso kahit magpalit ng hukom. Pero si Soto, na veterano ng politika, ay nagsabi na ito ay maaaring maging justiciable issue. Ibig sabihin, pwedeng dalhin sa Supreme Court. At alam nyo, kapag Supreme Court na ang kasali, parang grand finale ng teleserye na yan. Ang kampo ni VP Sara sa pangunguna ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison ay naghain na ng petisyon sa Supreme Court noong February 18 para questionin ang validity ng impeachment. Ang argumento, ang complaint daw ay constitutionally prohibited. Kaya naman, habang naghahanda ang Senado para sa trial, may posibilidad na ang SC ang magpapasya kung tuloy o hindi ang labanan. Ngayon, pag-usapan natin ang ebidensya or ang kakulangan nito. Depende sa pananaw mo. Ang House prosecutors na pinamumunuan ng mga tulad ni Representative Leila De Lima at Attorney Chel Diokno ay nagsasabing may volume evidence sila laban kay VP Sara
Sabi nila, ang 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd ay di umano'y na misuse. Pero teka mga kaibigan, ang confidential funds ay para lang sa mga sensitive operations, di ba? Paano mo sasabihin na misuse kung ang detalye nito ay hindi naman pwedeng ilabas sa publiko? At yung sinasabing assassination threats, ang linya ni VP Sara na may kinausap na ako, na tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBN, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez, ay tinawag ng palasyo na active threat. Pero kung titignan mo ang konteksto, parang mas figure of speech ito kaysa literal na plano, di ba? Parang sinabi mo sa kaibigan mo, kapag nalita ko, patayin mo ko. Hindi naman literal na patayan yun, di ba? Ang kampo ni VP Sara ay matatag na nagsasabing ang mga akusasyong ito ay bahagi ng isang political attack para siraan siya bago ang 2028 presidential race. At heto ang kicker ang midterm elections noong May 12, 2025 ay nagpakita ng malakas na suporta para kay Sara dahil 4 sa mga kandidatong kanyang inendorso ay nanalo sa Senado. Kaya naman, may mga nagsasabi na ang impeachment na ito ay isang self-inflicted blow sa administration slate. Pag-usapan natin ang Senado dahil dito magaganap ang tunay na labanan. Ang Senado ay binubuo ng 24 na senador at kailangan ng 16 na boto o 2/3 para makumbikto si VP Sara. Pero heto ang magandang balita para sa kampo ni Sara Si Senador Ronald Bato de la Rosa, isang matibay na kaalyado, ay nagsabing may more than 9 senators na ang kakampi ni VP Sara sa 20th Congress. 9 na boto na agad. Malakas na simula yan Dagdag pa rito, ang mga senador tulad ni Senator Joel Villanueva ay nagsabi na ang Senado ay isang continuing body, kaya ang impeachment trial ay maaari magpatuloy kahit magpalit ng Kongreso. Pero ang tanong, sino mga senador na ito na susuporta kay Sara? Ang mga bagong senador mula sa midterm elections, tulad ng mga inendorso ni Sara, ay malamang naboboto para sa kanya. Kasi Senator Rizon Ontiveros na nagsabing obligasyon ng Senado na ituloy ang trial, ay nagbigay diin na ang ebidensya pa rin ang magpapasya. Pero kung ang ebidensya ay mahina, paano ka makakakumbikto? Ang mas nakaka-intriga, ang midterm elections, election results ay nagpakita na ang Duterte Bloc ay malakas pa rin, lalo na sa Mindanao. Kaya naman, ang impeachment na ito ay parang laban sa boxing na may malaking audience na sumisigaw ng Inday Sara, Inday Sara. Ngayon, magmuni-muni tayo. Bakit nga ba ito nangyayari? Ang impeachment ni VP Sara ay hindi lang tungkol sa confidential funds o assassination threats. Sa likod nito, may mga mas malalim na labanang pampolitika. Ang Marcos Duterte Alliance na nagsimula noong 2022 elections ay unti-unting nabuwag dahil sa mga political differences. Si VP Sara na isang malakas na kandidato para sa 2028 presidential race ay isang banta sa mga gustong magpatuloy ng kanilang kapangyarihan. Kaya naman, ang impeachment na ito ay parang chess game Ginagawa ang lahat para ma-checkmate si Sara bago pa man siya makalaban sa 2028. Pero heto ang twist. Ang midterm elections ay nagpakita na ang Duterte brand ay malakas pa rin. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit nasa ICC, ay nanalo bilang mayor ng Davao City. At si VP Sara, kahit naharap sa impeachment, ay nanatiling popular sa mga botante. Ayon sa Pulse Asia surveys, kaya't ang tanong, kung ang impeachment ay isang political attack, bakit parang sila pa ang nataranta? Ang mas malalim na issue dito ay ang laban sa pagitan ng prinsipyo at politika. Si VP Sara ay kilala sa kanyang tapang at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang kanyang trabaho sa OVP at DepEd ay nagbigay ng mga programa tulad ng OVP's livelihood projects at educational reforms. Pero mga kalaban niya ay gustong-gusto siyang ipinta bilang kontrabida. Kaya naman, ang impeachment na ito ay parang isang pelikulang may maling script. Ang bayani ay ginagawang villain. Huwag natin kalimutan na si VP Sara ay hindi lang isang politikong nasa impeachment trial. Siya ay isang ina, isang asawa, at isang leader na may puso para sa mga Pilipino. Sa kanyang birthday celebration sa Netherlands, kasama ang kanyang ama at kapatid na si Amy Marcos, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya at mga supporters. Kahit nasa gitna ng political storm,
si Sara ay nananatiling kalmado at handa. Ang kanyang bloodbath comment na krinitik ni Representative Leila de Lima ay malinaw na isang figure from speech. Sabi ni Sara, I want a bloodbath. Pero ang ibig sabihin nito ay handa siyang harapin ang laban at ipakita ang kanyang katotohanan. At sa totoo lang, sino ang hindi magagalit kung ikaw ang inaakusahan ng mga bagay na wala namang solido? Ang kampo ni Sara ay naghahanda na ng kanilang depensa. At sa tingin ko, malakas ang laban nila. Ang mga senador na kakampi niya, kasama ang suporta ng publiko, ay nagbibigay sa kanya ng lakas para labanan ang mga akusasyon. At kung sakaling may panalo niya ito ay magiging isang malaking dagok sa mga gustong-gusto niyang ibaksak. Kaya mga katunay na Pilipino, ano ang inyong opinyon? Sa tingin niyo ba makakatawid ang impeachment trial na ito sa 20th Congress o mapipigilan ito ng Supreme Court? Naniniwala ba kayo na si VP Sara ang tunay na biktima ng political maneuvering? I-comment niyo yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong talakayan. At para sa mga gustong magbigay ng extra suporta, magpadala ng super thanks sa YouTube. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbibigay ng mga dekalidad na content na tulad nito. Sa huli, ang impeachment trial ni VP Sara ay hindi isang legal na laban. Ito ay isang laban para sa katotohanan, para sa hustisya at para sa mga Pilipinong naniniwala sa kanyang liderato. Kaya't manatiling nakatutok dahil ang labanang ito ay malayo pa sa pagtatapos. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli mga kaibigan. Bye-bye!